Magandang umaga sa inyong lahat. Ang ngalan ko'y Marky Barcenas, galing Mansanas, Antas 11. Tinig ng wika. Sa dula, bawat salita ay may saysay. Tinig ng tauhan, damdami taglay. Entablado'y buhay, salitang makulay. Salamin ng lipunan, aral ang alay. Sa pelikula, wika'y makapangyarihan. Sa bawat eksena, damdamin nilalaman. Tagalog, Ingles, wika ng rehiyon. Nagbubuklod ng bansa sa isang nasyon. Sa pamahalaan, wika'y haligi. Sa batas at utos, malinaw na sandali. Talumpating bigkas ay gabay ng bayan. Tinig ng pinuno, lakas ng sambayanan. Ngunit higit sa lahat, wika'y tulay. Nag-uugnay sa puso't isip ng kapwa. Sa sining, sa gobyerno, sa pelikulang dakila. Ang wika'y sagisag ng ating pagkakaisa. Kung walang wika, saan tayo pupunta? Damdami nakatago, isip ay di makita. Ngunit sa tinig ng wika, sa salita ng bayan, naroon ang pag-asa at tunay na kaalaman. Kaya't ating pahalagahan, huwag kalimutan ang wikang nagbuklod sa ating lipunan. Sa dula, pelikula at sa pamahalaan, tinig ng wika, gabayan ng sambayanan. Magandang umaga po sa inyong lahat at ako nga po pala si Magrandel G. Mekla at ngayon po ako ay magtutula. Edukasyon sa ating panahon. Sa bawat silid-aralan, pag-asa'y nabubuo. Ngunit may ilan pa rin sa hirap nakatilid. Gulo, kahulugan sa libro, mesa at guro, hamon sa kabataan na nais matuto. May batang naglalakad ng milyang malayo upang makapasok lamang dalay pangarap na totoo. Habang ang iba'y walang gamit, walang papel, ngunit sa puso'y apoy ng pag-asa'y naglalagablak, di na magmamaliw. Sa panahon ng teknolohiya, laptop at cellphone, marami pa ring walang access na iwan sa pantay na edukasyon at hikain ng bayan upang kinabukas ay maliwanag at makatarungan. Ngunit may guro ring pursigido at tapat, handang magsakripisyo, oras ay ilan. Sa kanilang aruga, batay naging bihasa, tunay na bayan, haligi ng eskwela. Estudyanteng masipag, may disiplina, pangarap. Tinitiis ang puyat upang bukas ay maganap. Sa pagtsatsaga, tagumpay ay makakamtan. Sa tulong ng edukasyon, kinabukas ay iyak na tangan. Edukasyon ay sandata, sagot sa kahirapan. Tulay tungo sa bukas, kalinga ng kabataan. Kung pagbibigyan lahat ng patas, magkakataon, bansang Pilipinas sisikip sa kaunlaran. Lamang po, bye-bye! Baka matanaw at baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Yeah, ganito kasi yan eh. Tao po, nandiyan po ba kayo sa loob na malaking bahay at malawak na bakuran, mataas na pader, pinapaligiran ng mga taong may mga mamahaling sasakyan, mga tao na laging bulong ng bulong, wala namang patay, pero bakit daming nakabarong, lumakas man ng ulan, ni walang butas sa bumbong, mga platot kutsara na di nakakaranas ng tutong at ang yaman ay sakas yung puti ng gatas sa kahon, kahit Pasko sa lamesa ay lagi may hamon, sarap siguro tumira sa bahay ng ganyan, at sabi nila dito mo raw matatagpuan ng taong nagmamay-ari ng isang upuan. Minsan may pagkakataong aagawan, kaya naman di niya ito pakakawalan. Kung makikita siya ng iba ay sisigawan. Kaupo, subukan nyo namang tumayo.
At baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. O walang galang na po sa taong nakaupo. Kamusta po ang pagpapalitan ng mga di nag-aaral? Ang dingding ng bahay namin pinagtagpi-tagpingero sa umagay. Sobrang init na tumutunaw ng yelo na di kayang bilhin upang ilagay sa inumin. Pinakulong tubig sa takorin, puro uling-uling mga panggatong na inanod lamang sa estero. At nagsisilbing kwarto namin ay ang aming banyo. Ang aking inay na may kayaman ng isang kaldero na nagagamit lamang kapag sila ay sumisweldo. Pero kulang pa rin ang ulam na toyo at asin. Ang 80 pesos sa araw-aray pagkakasyahin. Sa pang-araw-araw ba may pararating o mataas lang talaga ang tao kaya nagbubulag-bulagan lamang po kayo? Kahit maraming pera nyo, walang taong makakapagpalinaw ng mata nyo. Kaya huwag kayong masyadong halata. Bato sa langit. Ang mata ay huwag magalit. Bato sa langit. Ang matamaan ay huwag kayong papahalata. Huwag kang masyadong halata. Magandang umaga. Ako nga pala si Susoko at aking napiling sitwasyong pangwika ay paaralan, pelikula at pamahalaan. Ang pamagatang aking tula ay wika sa ating bayan. Sa paaralan, dito nagsisimula. Wika ang tulay ng guro at estudyante. Tanong at sagot, malinaw na nadarama. Sa bawat aralin, kaalaman ay nadadala. Sa klase ng Filipino, kultura ay natututunan. Sa agham at matematika, paliwanag ay naiintindihan. Kahit anong asignatura, wika ang gamit. Ito ang daan upang lahat ay makisali at makisabay. Sa pamahalaan, malinaw ang tinig. Wikang Filipino dapat nating marinig. Mga batas, panukala, plano ng bayan, sa sariling wika, mas madaling maunawaan. Kapag ang pinuno ay nagsalita sa mamamayan, mas ramdam ang malasakit kung wika ay ating kinagisnan. Mula sa barangay hanggang sa buong bansa, wika ang gamit sa pagkakaisa. Sa pelikula, damdamin ay lumalabas, mga kwento ng buhay sa wika nakalapat. Kasayahan o lungkot, malinaw na nakikita. Dahil sa wika, kwento'y naiintindihan ng lahat. Mapapansin sa bawat linya ng aktor, ang wika'y sandata sa pagsasalaysay ng kwento. Nakakaiyak, nakakatawa, nakakaantig ng damdamin. Lahat ito'y posible dahil sa wikang ginamit. Sa tatlong larangan, iisang saysay, wika ang nag-uugnay sa tao at lipunan. Sa paaralan, pamahalaan, pelikula'y mahalaga. Wikang Filipino, tanglaw ng ating bansa. Kaya't ating pahalagahan, wika ang yaman na dapat ingatan ng lahat. Ito ang daan ng pagkakaunawaan at haligi ng ating pagkakaisa ng bayan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jemal Castil sa pangkat Apo. Ngayon, ako'y magtutula patungkol sa pamahalaan, paaralan at edukasyon.
Sa pamahalaan, wika'y haligi. Sa batas at patakaran, ito ang saksi. Mga anunsyo at babala dapat malinaw upang mamamayan ay gabay at matagpuan ng galaw. Kung wika'y malabo, bayan ay nalilito. Ngunit kung malinaw, mamamayan ay nagkakaisa rito. Sa wikang Pilipino at wika ng rehiyon, mas nadarama ng malasakit ng nasyon. Sa paaralan naman, wika'y tulay. Nagdurugtong sa guro at mag-aaral ng tunay. Bawat tanong at bawat sagot. Sa wikang nauunawaan, natututo ang lahat. Sa mother tongue nagsisimula upang kaalaman ay mas madaling makuha. Unti-unting nadadagdagan ng Ingles at Pilipino na sa kaalaman nagiging sandata ng tao. Sa edukasyon, wika'y susi ng tagumpay. Ito ang ilaw na laging gabay. Kung walang wika, aral ay mabubura. Ngunit kung wika'y buhay, dunong ng sumisibol na sinta. Pilipino at Ingles sabayang gamit. Nagbibigay talino, lawak at bait. Sa agham, sining at teknolohiya, wika pa rin ang daan tungo ng sigla. Wika'y pagkakaisa ng lahi at lipi. Nagbibigay dangal, lakas at pagkakampi. Sa pamahalaan, paaralan at edukasyon, wika ang haligi ng ating nasyon. At ating mahalin, huwag mong ipagsawalang bala. Ito ang kaluluwa ng ating bansa. Hanggat may wika, may pagkatao. Hanggat may wika, may Pilipinong totoo. Ako si Jana Abayon at ang aking gagawin ay tula ng bayan. Sa dulo ng buhay, tauhan ay sambayanan. Bawat kilos at galaw, may aral na pinapasan sa pelikulang pinapanood. Pinapanood ng ating kasaysayan. Kwento ng tagumpay at hamon ng pamahalaan. Sa paaralan nagsimula ang pag-asa, doon inuhubog ang isip at diwa. Edukasyon ang sandata sa laban sa dilim. Ilaw ng kinabukasan, tanglaw ng bukas natin. Kung ang dula at pelikula ay salamin ng lipunan, ang paaralan at edukasyon ay daan sa kaunlaran. At sa tulong ng pamahalang tapat at makatao, mas magiging makulay ang bukas ng Pilipino. Sa entablo ng dula, buhay ay sinadula. Akala ko tayo hanggang dulo. Ba't ngayon nag-iisa ako? O diba wala akong natutunan? Ang hirap mo pa rin kalimutan. Akala ko kwento ng pag-ibig, lungkot at pag-asa. Bawat tauhan ay larawan ng lipunan. Nag-iiwan ng aral sa isip ng sambayanan. Sa pelikula na may sumasalamin ang kasaysayan. Mga pangarap, tagumpay at laban ng bayan. Sa mata ng kamera, mundo'y nabubuo. Naging salamin ng katotohanang totoo. Sa pamahalaan, tungkulin ay mahalaga. Maglingkod ng tapat sa masa at madina. Kung ito'y gabay ng bayan at sandigan, tiwala at pag-asa ay muling mahanap ng mamayan. Tula, pelikula at pamahalaan ay isa. Tatlong tinig na bumubuo sa ating bansa. Maglingkod ng tapat sa masa at madla. Kung ito ay gabay ng bayan at sandigan, tiwala at pag-asa'y muling mahanap ng mamayan. Kung magtagpo sa layuning makabayan, bukas ay uunlad, makamtam ang kaunlangan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Lance Mendoza mula sa Pangkat Apple.
Ang aking gagawin ay talumpati. Sa araw-araw na kapwa at pakipagkalastasan, wika ang ating sandigan. Sa iba't ibang uri ng larangan, kalakaran, pamahalaan o maging edukasyon man, tunay na mahalaga ang wika. Sa larangan ng kalakaran, wika ang kailangan. Nagagamit sa aming pagtalastasan upang produkto ay takiligin ng karami. Sa pamahalaan, wika ang puhunan. Sa pagbabahagi ng adhikain para sa mga minamahal na kababayan. Sa pagsasagawa ng mga batas para sa mga mamayan. Wika ang susi upang bawat salita ay maunawaan. Wika. Dahil dito, guro't estudyante ay nagkakaintindihan. Dahil sa wika, guro't estudyante ay may natututunan. Nagagamit nila sa araw-araw na ay pagtalastasan. Para sa mga katulad kong mag-aaral, gamitin natin ang wasto ang wika. Sa bawat salitang binibigkas, at sa bawat aral na ating tinatanggap, at sa bawat kalakal na ating tinatangkilik, naroon ang mukha ng ating bayan. Paano kung unti-unting mabura ang agos ng makabagong panahon? Ako nga po pala si Renz Yasel, si Bumaya na nagmula sa pangkat Apple. Ang pamagat po ng aking itutula ay Tatlong Haligi ng Bayan. Sa wika nagsimula ang ating pagkatao. Ito ay tinig ng puso't isipan ng tao. Ngunit sa makabagong agos ng panahon, sariling salita'y unti-unting natatabunan. Edukasyon ng susi sa pag-angat ng lipunan. Nagbibigay kaalaman, pag-asa at kinabukasan. Ngunit yung wikang dayuhan ang pamana. Paano mabubuhay ang wikang sariling atin nga? Sa kalakalan na may English ang gamit, ito'y tuntungan ng pandagdigang paligid. Ngunit sa palitan ng yaman at salita, sana'y di mawala ang ating pagkakilanlan. Tatlong haligi ang dapat magtagpo: wika, edukasyon at kalakalang totoo. Kung may balanse at wastong pagtanaw, bayan ay uunlad ng may dangal at saysay. Kaya't kabataan, huwag kalilimutan. Wika'y sariling dapat pahalagan, edukasyon at kalakal na ating tinatahak, sariling kultura'y nating itatatak. Sa bawat salitang binibigkas, sa bawat aral na tinatanggap, gagano na kami. Di, unti lang, unti. Joke lang. Sa bawat salitang binibigkas, Bigla parang umiyak ka. ご覧いただきありがとうございます。 Wika'y sandata. Wika'y sandata sa bawat eksena. Mula edukasyon hanggang pamahalaan. Tagalog o English sabay sa linya. Boses ng masa, kailanman di mawawala. Sa silid-aralan, English ang paminsan, ngunit Filipino'y huwag kalimutan. Mas malinaw ang aral kung naiintindihan. Wika'y tulay, hindi laruan. Kultura'y ugat ng ating pundasyon. Sa wika nagbubukas ang tunay na edukasyon. Sa gobyerno, kailangan malinaw ang salita. Hindi lamang para sa piling elita. Batas at patakaran dapat naiintindihan. Para sa tao, para sa bayan. Ang tiwala'y nagsisimula sa komunikasyon. Nagkakaisa ang lahat sa pagsasalin at kahulugan. Sa pelikula, wika'y nagbibigay kulay. Ang salita'y ramdam, totoo at tunay. Sa dula, damdamin ang siyang pumapaibabaw. Tagalog o English, kwento'y nabubuo ng ganap. Entablado man o pinilakang tabing, wika ang tanikala ng kulturang awitin. Sa pamilihan, halong salita'y gabay, Taglish na tanda, malinaw sa lahat ng taglay. Madali ang kalakalan kapag may pagsasalin, usapan ay maayos, kasunduan ay magaan. Bawat bansa'y nag-uugnay sa komunikasyon, sa wika'y umuunlad ang koneksyon ng nasyon.
Wika'y sandata sa bawat eksena, mula edukasyon hanggang kalakalan. Tagalog o English, sabay sa linya. Boses ng masa, kailanman di mawawala. Sa bawat silid-aralan, nakaukit ang pawis at pangarap ng kabataan. Edukasyon, hindi lamang papel at lapis, hindi lamang pagsusulit at marka, kundi pag-asa magdadala sa atin tungo sa mas maliwanag na umaga. Tula ang aking sandata, ang tuludtod na naglalakbay sa pagitan ng guro at estudyante. Sa bawat tugma, naroon ang sigaw ng pag-asa, ang tinig na nagsasabing hindi hadlang ang kahirapan kapag karunungan ang iyong pinaglaban. At sa pelikula naman, nakita natin ang refleksyon ng ating lipunan. Mga kwento ng hirap at tagumpay, ang luha at ngiti ng mga batang naglakad ng milya-milya para lamang makapasok sa eskwela, o ng guro na nagsisilbing ilaw sa dilim ng kawalan ng pag-asa. Ang edukasyon ng entablado, ang tula ay script, at ang pelikula naman ay salamin ng ating tunay na laban sa buhay. At tayong lahat, mga bida sariling kwento, mga manunulat na sariling tadhana. Kahit huwag nating hayaang ang kwento ng ating bayan at paputol sa gitna ng dilim. Itaas natin ang ating panulat, isalaysay sa bawat tula, ipinta sa bawat pelikula, at isabuhay sa bawat akbang na ang edukasyon ang pinakamahalagang obra. Sa kailanman ay hindi kukupas. Dahil sa dulo ng entablado ng buhay, hindi titigil ang kamera, hindi haharap ang mikropono, at hindi matatapos ang tula hanggat may kabataang handang matuto at bansang handang magbukas ng pinto. Sa pag-unlad ng isang bansa, tatlong haligi ang may malaking papel: pamahalaan, kalakalan at edukasyon. Ang pamahalaan ang nagsisilbing gabay ito ang nagpapatupad ng batas, nagbibigay ng serbisyo at nagtatakda ng mga patakaran upang mapanatili ang kaayusan at katapatan ng mga mamamayanan. Sa kabilang banda, ang kalakayan ng bumubuhay sa ekonomiya. Sa pamamagitan ng palitaan ng produkto at serbisyo, nagbibigay ng habang buhay ang tao. Lumalawak ang ugnayan sa ibang bansa. Ngunit higit sa lahat, ang edukasyon ang susi sa pamatagalang pag-unlad. Dito nahuhubog ang isip at kakayahan ng mayaman upang maging handa sa mga hamon ng lipunan at malikha o pag-ubo ng mas maunlad na
aking tatlong haligi ng kaunlaran. Dahil ito po ay dala. Sa silid-aralan, dunong ay sumisibol. Edukasyon ang ilaw sa isip ay tumutulong. Kabataan ay gabay, pangarap ay binubuo. Kinabukasang maliwanag sa aral na nagmumumo. Ang pamahalaan na may gabay sa lipunan, batas at katarungan sa bayan ay sandigan. Kung tapat sa tungkulin lahat ng pantay-pantay, serbisyo at malasakit sa mamamayan taglay. Kalakalan na may pintuang nagbubukas sa sipag at tiyaga, tagumpay ay wagas. Negosyo at produkto sa merkado dumadaloy, nagbibigay ng hanap buhay, kabuhayan at dumudulog. Kung tatlong ito ay magtatagpo sa gitna, edukasyon, pamahalaan, kalakalan ay isa. Kaalaman, katarungan at kabuhayang matibay, bayan ay uusad tungo sa katagumpay. Sa pagkakaisa, tunay na pag-asa. Sa pagtutulungan, makakamtam ang ginhawa sa puso ng bawat Pilipino. Mananatili, tatlong haligi ng kaunlaran, ating ingatan lagi. Yun lamang po. Maraming salamat. Mapapansin mo kaya ako'y magdudula, basa paralan kahit walang napapansin. Ikaw ang tanging gustong dulaan, sana naman pagbigyan. Kahit tagal kong hinihintay, bawat bitaw sumasablay. Pakinggan mo ako, inuulong ko aking dula, tinok ng puso'y magiging isa. Tamo ng mundo'y magpapahinga, ay parang isang pilikula. Ilayo man tayo ng tadhana, bumabalik sa bawat eksena. Ako at ikaw, walang iba. Kalakalan. Sa palengke, sa daungan, sa gitna ng daan, kalakal ang buhay ng bawat mamayan. Sa palitan ng yaman, produkto, serbisyo, sumisiklap ang sigla ng ekonomiyang totoo. Magsasakang nag-aani ng palay, may mananahing sa tilay, gumagayak ng kulay. Sa bawat produkto may kwentong taglay, bunga ng sipag at pawis ng tunay. Edukasyon. Edukasyon ang taglawon sa landas ng buhay. Gabay sa pag-asa, mithi, tagumpay. Sa bawat titig ng ating natutunan, pintuan ng bukas ay unting-unting nagbubukas. Sa silid-aralan, di lang aral ang baon, kundi disiplina, pangarap at ambisyon. Guro'y huwarang sa puso'y
agapay, tulad ng ilaw na sa dilim ay gabay. Pamahalaan, sa siglong ng watawat sa lilim ng dangal. Nakatindig ang lakas ng ating pamahalaan, tagapangalaga ng batas ng githawa layon, gabing may ilaw sa unos ay tugon. Tungkulin nitong bigyan ng tinig ang masa, makinig sa sigaw ng dukha marilita. Katarungan, serbisyo ay tapat pantay. Sa mata ng bayan, ito'y tunay na kulay. Hindi ito trono ng kapangyarihan, kundi serbisyo dapat na pamumunuan. Sa bawat batas na kanilang isinusulat, buhay ng mamamayan ay siyang nilalagyan ng kulay at liwanag. Ganito kasi yan. Kakapal na ng mukha, batid na nakaupo sa lugar ng pambansang pinuno, ayaw tumayo habang kami nahihirapang madalas na kayo ko. Bakit di nyo rin kaya subukan na magsitayo na makita taong bayan tulala at tuliro sa mga pangakot, mga salita na binuo. Tila hindi nyo nakikita sa inyong ginagawa, na sa tuwing nadedehado kami ay nadadapa. Alam nyo ba ang sakripisyo na aming ginagawa para lang may maihain at gawing itong handa? Siguro nga wala kami ditong mapapala kung gusto lang makalaya sa isang kahit isang tuka, habang kayo ay nalulunod sa milyon na piso, habang kami ay nalulunod sa hindi dapat nandito. Kaya naman ang masasabi ko, kayo po na nakaupo, subukan nyo namang to. para sa akin mahalaga ang edukasyon, dahil sa kahirapan ng buhay ito'y solusyon. Isakripisyo ko man ang ilang araw, ilang taon at pagiging desidido, parating may baon. Dugo at pawis ang aking inilalaan, kahit hindi na kaya ng puso't isip. Nakakapagod pero tuloy lang ang laban, para ang nais na grado ay makamtan. Hanggang sa pinag-aralan ang pamahalaan, hindi rin mawawala ang kalakalan. Doon nagsimula ang dula-dulaan, hanggang sa makabuo ng pelikulang kaalaman. Yo, what's up, man? Subukan nyo namang tumayo. Edukasyon ang unang hakbang. Daan sa kaunlaran, walang hadlang. Sa bawat aral na ating natamo, nagbubukas ito ng bagong mundo. Ang kabataan ay siyang pag-asa. Kung may kaalaman, taas ang bandera. Kung walang aral, bayan ay mahina. Ngunit sa dunong, tiyak ang ginhawa. Kalakalan ay susunod na haligi, pinagmumulan ng yaman at sarili. Sa palitan ng produkto at serbisyo, buhay ng tao ay nagiging mas maayos. Sa sipag ng mga manggagawa, ekonomiya ay tunay na sumasagana. Ang negosyo at pamilihan, kapag lumago, bayan ay uunlad. Pamahalaan naman ang ating sandigan, nagbibigay ng batas at kaayusan. Kung may malasakit at katapatan, mamamayan ay may kapanatagan. Ngunit, kung pamahalaan ay bulag, bayan ay babagsak. Tao'y naghihirap, kaya't kailangan ang pamumuno na tapat, makatao at may puso. Kung tatlong ito'y magkakaisa, kaunlaran ng bayan ay makakamtan. Edukasyon, kalakalan, pamahalaan, tulong-tulong tungo sa kinabukasan. Sa pagkakaisa ng bawat isa, bansay aangat. Magiging dakila, tatlong haligi ating pag-iingatan. Para sa bayan, kapwa at kinabukasan. Sayang, kamu juga sayang. Tapi sayang, kita berjauhan. Tahan, tahan. Totoy, alam mo ba,
Kung ano ang punot dulo ng di matapos sa kaguluhan ito. Hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay ay tatak, ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Dating munting bukid, ngayon sementeryo. Totoy, gumilos ka, balita rin ng tatsulok. Tulad ng dukana na ilagay mo sa tuktok. Hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay ay tatak, ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay ay tatak, ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Sa pamilihan, wika ang puhunan, bawat tawad at tanong ay kasunduan. Magkano po ito? Pwede bang tumawad? Wika ang tulay, sa bayad at usapan. Sa pamahalaan, wika ang sandata. Sa tulumpati ng lider, boses ng bansa, batas at panukala, malinaw na nilalahad, upang mamamayan ay maunawa at tumugon agad. Sa edukasyon, wika'y ilaw ng silid, nagbubukas ng isip, nag-aalis ng gapid. Guro't mag-aaral, nagkakaisa sa aralin. Sa wika nagbumula ang dunong at galing. Sa bawat larangan, kalakalan, pamahalaan, edukasyon, wika ang haligi, pundasyon ang nasyon. Ito'y hindi lamang salita o titik, kundi daan tungo sa progreso at pag-ibig. Sa media at sining, wika'y pintuan, nagpapahayag ng damdamin at kaisipan. Pelikula, musika at panitikan, nag-uugnay sa tao saan mang pook at panahon man. Sa siyensya at teknolohiya, wika'y gabay. Sa bawat tuklas, malinaw ang taglay. Kalaman ay naibabahagi sa tulong ng wika. Mundo'y napapadali, kaya't sa bawat hakbang ng lipunang mahal, wika ang puso at dugtong dumadaloy sa dangal. Pagyamanin, mahalin, at laging gamitin. Dahil sa wika, atin ang bukas na maningning. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Rubinia Eileen at aking ipapahayag sa inyo ang aking maikling tula at sana ito ay inyong magustuhan. Sa dula, wika ang buhay ng entablado. Bawat salitang binibigkas ay larawan ng tao. Kung banyaga ang gamit, saan lulugar?
ang sariling wika na ating dapat ipagmalakit itanghal? Sa pelikula, wika ang nagbibigay kulay. Kwento ng bayan, nagiging tunay. Ngunit kung Ingles ang mas pinipili, sariling wika'y tila ba'y nawawaglikmuli. Sa pamahalaan, batas ay nalilikha. Ngunit sa Ingles, kadalasan binabasa. Paano maiintindihan ng masa kung wika ng dayuhan ang ginagamit nila? Sa Kongreso, tanong ng bayan, para ba sa amin o para sa iilan? Kung sariling wika ang siyang gagamitin, mas malinaw, mas makabuluhan ang damdamin. Sa paaralan, wika'y tulay ng guro't mag-aaral. Ito ang susi sa aral na banal. Ngunit kung Ingles ang lagi ng sukatan, sariling wika'y tila tinatalikuran. Sa klase, bata'y nalilito. Ano ba ang higit na dapat sundin nito? Kung sariling wika ay di papahalagahan, sino pa ang magmamahal sa bayan? Sa edukasyon, pundasyon ng pag-unlad, wika ang haligi ng ating lipunan. Kung Filipino ang magiging gabay, lahat ng Pilipino ay maiintindihan ng tunay. Sa dula, pelikula, pamahalaan at paaralan, wika'y dapat pahalagahan sa bawat larangan, pagkat ito'y hindi hadlang kundi tulay sa pagkakaunawa at pagkakaisa ng tunay. Magandang araw po sa ating lahat. Ang pamagat ng aking tula ay Ating Gabay. Sa tanghalang buhay, dulay ating nasaksiyan, mga papel na ginagampanan, refleksyon ng ating lipunan, pamahalaan, haligi ng ating bayan, tungkulin nyo'y maglingkod ng tapat araw-gabi at walang humpay. Kalakalan, pintig ng ating ekonomiya, pag-asenso ng bansa sa inyo'y galing at nakasalalay. Kinabukasan tanglaw ng mga kakabataan, katulad ko at katulad natin. Kinabukasan ng bayan sa inyo'y nakalaan, walang alinlangan. Magtulungan, magkaisa, ating mga kamay tungo sa bayang maunlad at minimithi ng bawat isa. Dula, pamahalaan, kalakalan, edukasyon, ating pagyamanin. Para sa susunod na henerasyon, ito'y ating misyon at makikinabang ang susunod na henerasyon. Bayan nating mahalaga, ating alagaan sa bawat pagmamahal, pagkakaisa. Makakamtam natin ang ating gusto at ating gusto sa bansa natin. Bayan natin minamahal sa puso't isipan, itatak natin. Ating bayan, ating ipagmalaki sa buong mundo, ating ipakilala, iangat natin. Sa pagtutulungan, tagumpay nating makakamtam. Bayan nating minamahal, ating itaguyod, walang alinlangan. Bayan kong angking ganday, walang kapantay. Yaman ito'y aking iingatan habang buhay. Kaya dapat ingatan natin ang bayan nating minamahal. Sa bawat sulok, kasaysayan ay buhay, kultura, tradisyon, ating isabuhay. Mga bayani huwaran, tama ang pag-ibig, bayan iaalay, walang pag-iimbot. Ating pagyamanin, likas na yaman, kubat, dagat, ilog, ating pangangalagaan. Sa pagkakaisa, lakas ay simbolo ng ating bayan nating minamahal, ating itampok. Yun lamang po. Thank you. Si King Kirby Curtis Bulanon from grade 11 Apple. Ako'y tutula. Ang pamagat ito ay bayan naming minamahal. Sa pamahalaan ay ating inaasahan. Tamang paglilingkod, malinaw na daan. Ngunit sa balita, madalas ay sigawan. Katiwalaan pa rin ang kinakaharap ng bayan. Sa halip na ginawa, traffic at baha, proyekto'y napupuno ng pangamba. Tanong ng tao, nasaan ang katarungan? Kung ang hustisya ay tila nagdadalawang isip lamang. Sa larangan ng kalakalan, tayo'y may saysay. Mga gaway, masipag, produkto'y mahusay. Ngunit sahod ay kulang, presyo'y mataas. Pamilihan ay parang laban na walang wakas. Dayuhang negosyo'y malakas ng pwersa. Ngunit lokal na tinderay patuloy na nagdurusa. Panuunlad yung laging dehado. Sigaw ng negosyong Pilipinong totoo. Edukasyon na may pag-asa,
Ngunit silid-aralan ay siksikan at kulang pa. Guro ay bayani, ngunit di sapat ang sahod. Kaya't kabataan minsan ay uudlot. Modern man o online. Hirap ay ramdam, lalo sa liblib na lugar na walang signal na alam. Paano makamit ang bukas ng maliwanag kung mismong may sistema ay sugat at bitak. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, bayani ay bumabangon. Hindi sumusuko sa pamahalaan, kalakalan at edukasyon susi sa pagangat ng ating nasyon. Kung magsasama ang lakas ng bawat isa, bagong pag-asa ay tiyak na makikita. Pagbabago ay posible kung sabay kikilos Pilipinas aangat sa kamay ng tao. Yun lang po ang aking presentasyon. Edukasyong pamahalaan ng kalakalan. Edukasyon ang tanglaw sa dilim ng isipan. Bibigyan ng pag-asa at matibay na kinabukasan. Bawat aralin may aral na natatamang. Sa data ng kabataan, laban sa pagsubok na darating. Pamahalaan ang gabay ng sambayanang tungkulin, serbisyo at tunay na kaunlaran. Kung may malasakit, bayan na iuunlad. Kung may pagkakaisa, bansa ay tatatag. Kalakalan, ipinay ng pang-araw-araw. Nagbibigay buhay sa taong lipunang mahal. Sa palitan ng produkto at tiwalay na bubuot. Sa ekonomiyang malakas, bukas ay sigurado. Tatlong haligi, iisang layunin. Nagbibigay proseso at pinhawa ng ating edukasyong pamahalaan, kalakalang magkakaugnay. Susi ng tagumpay sa bayan nating tunay. Tatlong haliging magkakaugnay, lahat ng layunin ay isang tunay. Kung bawat isa'y matutulungan, bayan natin ay aangat at magkatagumpay. Sa pagkakaisa ng bawat mamamayan, tagumpay ng bayan ay tiyak na makakamtap. Sa pagkakaisa ng tatlong haligi ng bayan, kaunlaran at pag-asa ay higit na matitibayan. Kung bawat isa'y gaganap na tungkulin, lalagaw ang lipunan may nanghalan. Machiavelli. Bitches come and go, bro, but you know I stay. P. Pamahalaan. Wikang Pilipino ang ating sagisag, ngunit madalas banyagang salita ang nangingibabaw. Kung tunay na bayan, dapat wikang bayan ang gamitin sa paglaban. Sa edukasyon, may Ingles, may Pilipino, may halot-halong tinig. Ngunit ang mahalaga, malinaw ang aral na mabibigay sa bawat bibig. Hindi hadlang ang wika, kundi tulay sa karunungan. Para ang kabataan ay di maligaw ng landas kailanman. Sa kalakalan, Ingles ang madalas gamit at puhunan. Ngunit di ba't Pilipino rin ang wika ng pamilihan? Sa palengke, sa kanto, sa simpleng tawaran, doon nagtatago ang puso ng bayan. Kung ating mamahalin at itatukuid ng buo, wikang Pilipino, tataks ng ating pagkatao. Sa simula, ang edukasyon ang ilaw. Tulad ng araw sa sumisilip sa madilim na araw, bata pa lang, pangarap ay isusulat sa pisara. Ngunit kung kulang ang libro, sira ang upuan, kanino ba dapat tayo tumawag ng hustisya? Edukasyon ang susi, yan ang sabi. Ngunit paano kung mismong susi ay kalawangin at pinto ng oportunidad ay nakapinig? Hindi ba tungkulin ng pamahalaan na tiyakin na ang karunungan ay abot sa lahat? Mahirap man o mayaman, nasa bundok man o syudad? Ngunit nasaan ang pamahalaan? Kung ang panata ay paglilingkod, bakit tila mas mahalaga ang posisyon kaysa sa bayan?
Mga pangako sa kampanya, naglalaho sa kalye ng kapabayaan. Hindi kami bulag, hindi kami pipi. Naririnig namin ang sigaw ng pagkagutom, nararamdaman namin ang sakit ng kawalan. At sa kalakalan, umiikot ang gulong ng bansa. Pera ang dumadaloy, trabaho ang bumubunga. Ngunit kung ang merkado ay kontrolado ng iilan, kung ang kita ay nauuwi lang sa bulsa ng makapangyarihan, paano ang mga nasa laylayan? Kaya't nananawagan ako, iayos ang edukasyon, linisin ang pamahalaan, pataasin ang antas ng kalakalan. Pagkat kung sabay-sabay tayong kikilos, walang batang iiwan, walang pamilyang magugutom, at walang Pilipinong kailanman mapapako sa kahirapan. Wika ang nagsisilbing gabay sa landas ng tao sa lipunan. Ito ay susi sa bawat puso at isip ng mga mamamayan. Sa bawat usapan, laging nariyan. Ito ang dahilan kung bakit tayong lahat ay nagkakaunawaan. Gaano ba kahalaga sa atin ang wika? Hindi man natin namamalayan, ang wika sa atin ay maraming dahilan. Wika na nagbubuklod sa atin upang tayong lahat ay magkaisa. Sa larangan ng pamahalaan, kalakalan at edukasyon natin makikita kung gaano nga ba ito kahalaga. Ang pamahalaan ang namamahala sa kanyang mga mamamayan. Kahit na minsay hindi ito nagagampanan at nararamdaman, wika na sa pamahala ay nagsisilbing sandigan para sa matibay na pundasyon ng ating bayan. Sa mga batas na naipapanukala, lahat tayo ay naniniwala na ito ay magbibigay payapa. Nabuo nila ito sa pamamagitan ng matalino at masusing pakikipagtalastasan na sa ating mga tao nagtataguyod ng kaayusan. Pagdating sa kalakalan, wika ang namamagitan. Sa pagpapalitan, bumubuo ng magandang relasyon sa negosyante at mamimili. Mahalaga ito lalo na tayo'y nahihikayat bumili. Nagsisilbing tulay ng negosasyon tungo sa maayos na komunikasyon. Sa pag-unlad ng ekonomiya, wika ang siyang kasangga. Sa larangan ng edukasyon, umaabaw ang kaalaman. Lahat tayo ay hinuhubog ng paaralan, ang ating pangalawang tahanan. Sa bawat letrang ating binibigkas, pagdating ng panahon, ang tagumpay ay walang katumbas. Mula sa mga sinaunang wika ay pinag-aaralan upang lubos na maunawaan at makamit ang katarungan. Sa lahat ng larangang ito, ang wika ay mahalaga, kaya't dapat matuto tayong mahalin ito at bigyang pansin. Kung ang ating sariling wika ay buhay sa atin at ginagamit ng tama, bansa'y uunlad at mamamayay payapa. Alam mo ba na sa bawat desisyon ng pamahalaan, sa bawat aralin ng mag-aaral, at sa bawat palitan sa pamilihan, isang mahalagang bagay ang nag-uugnay sa ating lahat? At ngayon, isang tula ang magpapaalala sa kahalagaan nito sa ating lipunan. Magandang umaga nga po sa ating lahat. Ako nga po pala si Mark Nathaniel D. Pichay mula po sa pangkat Apple at ako po ay magtutula patungkol sa sitwasyong pangwika sa pamahalaan, edukasyon at kalakalan. Ang pamagat naman po ng aking tula ay wika sa pamahalaan, edukasyon at kalakalan. Sa pamahalaan, wika ay mahalaga upang batas at utos ay maunawa. Filipino at Ingles gamit sa diskurso para sa mamamayan, malinaw ang proseso. Sa edukasyon, ito'y sulo ng isip, aral at dunong sa wikay, kagapay sa pag-ibig. Filipino sa puso, Ingles sa agham, dalawang wikang gabay tungo sa kaalaman. Sa kalakalan, wika ang tulay, pakikipag-ugnayan ay nagiging gabay. Sa palitan ng produkto at serbisyo, pag-asenso ng bayan ay matatamo rito. Wika ang haligi ng ating lipunan, nagbubuklod sa tao sa bawat larangan. At sa paggamit nito ng may pagmamahalan, bayan natin ay uunlad at magiging matatag kailanman. Maraming salamat sa pakikinig sa aking tula. Yun lamang po. Alam mo ba na boy
Alam mo ba na sa bawat desisyon... Ako si Dan Enrico P. Basales. Sana'y magustuhan niyo ang aking tula. Sa dula at pelikula, wika ang gamit, kwento ng tao'y nagiging maliwanag. Kung banyaga ang palaging pipiliin, sariling atin baka tuluyang limutin. Sa pamahalaan, batas ay nilikha ngunit Ingles ang laging binabasa. Paano maintindihan ng madla kung sariling wika'y hindi ginagamit nila? Sa paaralan, guro't mag-araral. Wika ang tulay sa aral na mahal. Kung Ingles ang laging batayan, Pilipino'y unti-unting nalilimutan. Sa edukasyon, wika ang haligi. Ito ang daan sa pagkakaisa. Lagi kong Filipino ang siyang gagamitin. Bansang Pilipinas ay higit sa nauunlad din. Sa ating bayan, wika ang yaman. Nagbubuklod sa bawat mamayan. Kung ito'y mamahalin at ipaglalaban, ating kultura'y mananatiling buhay kailanman. Sa silid-aralan, wika'y gabay. Unang salita sa isip ay buhay. Ingles at Pilipino, magkasabay na landas, nagdadalat gabay sa aral na likas. Sa pamahalaan, tinig ay malinaw. Wikang sarili, sa bayan ay dangal. Talumpati batas na ating sinusunod, Pilipino sagisag ng magkaisang loob. Sa kalakalan, Ingles ay gamit, ngunit Pilipino di dapat mapatid. Sa pamilihan, sa araw-araw na usapan, sariling wika ang tulay na bayan. O wika ng batas, ikaw ang ilaw. Sa edukasyon, pamahalaan, kalakalan ay taglay. Kung ikaw ay mahalin, bayan ay uunlad. Wikang Pilipino, yaman ng ating lahit dangal. Mula pa noon, wika'y sandigan, bayani nagandog ng wika't dangal. Sa himagsikan, tinig ang puhunan. Kalayaan ay bunga ng wikang bayan. Ngayon sa atin, tungkulin ay malinaw. Itaguyod ang wika, wag hayaang mamatay. Kung ito'y isa sa buhay sa bawat takbang, pagkakaisa ng bayan ay tiyak na makakamtan. Sa kabataan, huwag kalimutan. Wikang Pilipino'y kayaman ang tunay. Kung ito'y gagamitin sa puso't isipan, bansang Pilipinas ay lalong uunlad. Wika'y pag-asa sa sambayanan. Nag-uunlad sa wika'y pag-asa ng sambayanan. Nag-ugnay sa lahat ng mamayan. Taglay ang diwa ng ating kultura. Sa gisag ng dangal at ng ating alaala. Ipapangako, wika'y iingatan. Sa bawat talumpati, sa bawat sulatan, hanggang sa dulo ng ating panahon. Wikang Pilipino'y laging ipaglalaban. Sa telepono, sa radyong maririnig, wikang Pilipino'y sadyang kay kiting. Balita't awitin sa masay hatid, magbubuklod ng damdamin sa bawat tinig. Edukasyon. Isang liwanag na nagbibigay sa isa-isa buhay ng mga mag-aaral. Sandaan tungo sa tagumpay. Sa paaralan, kami ay natututo ng mga bagay na magbibigay sa amin ng kaalaman at kasanayan sa hinaharap. Mga guro, mga gabay sa aming paglalakbay na nagtuturo sa amin ng mga bagong bagay na hindi natin alam. Mga magulang, taga-suporta sa aming pag-aaral na nagbibigay sa amin ng inspirasyon at pag-asa. Sa silid-aralan, kami ay natututo ng mga bagong bagay mula sa matematika hanggang sa agham at sining. Kami ay natututo ng mga kasanayan sa pag-iisip at paglutas ng mga problema upang kami ay maging handa sa mga hamon ng kinabukasan. Edukasyon, isang susi sa tagumpay na magbibigay sa amin ng mga oportunidad at pag-asa. Kami ay magpapatuloy sa aming pag-aaral upang kami ay maging produktibong mamamayan ng ating lipunan. Sa bawat hagbang, kami ay lumalago. Sa bawat aral, kami ay natututo ng mga bagong bagay. Ang edukasyon ay isang biyaya na nagbibigay sa amin ng mga kasanayan at kaalaman. Kami ay natututo ng mga wika,
kultura at kasaysayan upang kami ay maging bukas sa mga bagong ideya at pananaw. Kami ay natututo ng mga kasanayan sa komunikasyon upang kami ay maging epektibo sa aming mga relasyon. Ang edukasyon ay isang paglalakbay na walang katapusan at walang hangganan. Kami ay magpapatuloy sa aming pag-aaral hanggang sa kami ay maging mga eksperto sa aming mga larangan. Sa bayan kong tapat at mga tao, batas ay sandigan gabay ng tao. Kung ang katarungan ay magkakasundo, ang bayan ay payapat ligtas ang pagkatao. Ang tahimik nating bayan, may lihim na tinatago ng pamahalaan. Sa laping nilaan ng sambayanan, binulsa lamang ng ilang tao sa kataas-taasan. Korupsyon ay salot na pumipinsala, nagpapahina ng ginhawa na nakababuba. Eskwela ay kulang, kalsada ay sira, ang yaman natin sa tiwali lamang napupunta. Korupsyon sa ating bayan na hindi nagbago. Hindi may tatangging naumay na sa bagay niyan ang mga tao. Imposible na yatang yan ay tuluyang maglaho. Lalo na kung nasa likod niya ay mismo mga nakaupo. Ngunit sa tulong at pagkakaisa ng ating bayan, maaaring sugpuin ang madilim nilang kanais-naisan. Tunay na maglingkod, dulot sa ating tagumpay. Korupsyon ay mapapawi, magbawagi ang bayan. Sa edukasyon, tanglaw ng isipan. Pundasyon ng pangarap ng kabataan. Sa bawat pag-aaral, isipay na daragdagan. Tagumpay ng ating bayan, ating makakamtan. Sa edukasyon, batay pag-asa ng bayan. Karunungan naging ilaw, isang landas ng mamamayan. Kabataan ang susi ng kinabukasan. Sa pagsumikap at talino, makakamtan ang ligayang walang katapusan. Mayroon tayong 3 haligi, gabay ng lipunan. Pamahalaan, kalakalan, edukasyon ang ating sandigan. Kung lahat ay ating gagampanan na may buong katapatan, pag-unlad ng mahal nating bayan, tiyak na makakamtan. 3 days, 2 nights, 4 days, 3 nights, 2 years kung may kontrata ka, hanggang doon lang. Hong Kong is a place where no one stays still. Di mo masagot lahat ng tinatanong. Ba't di mo masagot lahat ng tinatanong? Ba't di mo masagot lahat ng tinatanong? Usapang Pilipino. Anong wika ang kadalasang ginagamit mo? Tayo ba isang pelikula na umaayon na sa agos na ibang bansa? Nakadepende sa eksena ang ating forma ng pananalita. I mean, English, Filipino, we grew up learning them. There's nothing wrong about it, right? Sa bawat linyang iniakda sa papel ay nananatili ang espasyo, na tila ba meron nitong nais ikwento? Tulad na lamang nito. Kapag ilang congressman dyan, sabi na hindi amin yan, hindi namin ni-request yan. Ang mga nananatiling nakaupo, gumagawa at nagsasatupad ng batas, ay kung tunay mo silang pakikinggan ay pinaninindigan ang matatas, ang malinaw, at ang diretsyong pagpikas ng wika. Ngunit, para saan nga ba? Teka lang pala muna, paikot-ikot na kasi tayo. Napupuno na ng mga tanong na hindi naman kailangan pag-isipan ng malalim. Nakadepende at hindi nag-iisa sa paaralan, pamahalaan at pelikula. Dapat tugma sa eksena, kausap at asignatura ang iyong paraan ng pananalita. Oo, hindi nakatulad ng dati na Tagalog at baybayin lang ang gamit ng ating lahi. Pero ano nga ba ang panghabang buhay? Lahat ay dinadala ng panahon, maging ang akala mo importante ay hindi na pala katulad ng dati.
Ayun, kumusta? Sa aking pagtatapos ay nais ko lamang ipaalala na ang wika ang salamin ng bayan. Sana'y hindi natin ito mabaon sa limot sapagkat sa bawat salitang ating ibinibigkas ay nandoon ang ating puso ng pagkatao. Oo, umaayon tayo sa daloy ng mundo pero sana'y hindi natin makalimutan kung sino tayo. Hi, ako nga pala si Daniel. Ang aking tutula ay patungkol sa kahalagahan ng wika na ang pamagat ay yaman ng bayan. Sa bawat letra, mayroong buhay. Sa bawat salita, mayroong saysay. Wika ang tulay sa puso't isipan, nagbibigay kulay sa ating lipunan. Wika'y sandigan ng ating kultura, kasaysayan natin dito nakasulat. Mga pangarap, mga pag-asa, sa wika natin, ito ay nakatala. Sa pagkakaisa, ito ang daan. Sa pag-unlad, ito ang yaman. Wika'y mahalin at payabungin. Para sa kinabukasan, ating angkinin. Sa bawat pagbigkas ng ating wika, tayo nagkakaisa at nagiging isa. Wika'y kayamanan, dapat ingatan. Ito ay pamana sa ating bayan. Yaman ng bayan, ating pag-ingatan. Para sa susunod na henerasyon, meron tayong panglaban. Yaman ng Pilipinas, ating ipakita sa buong mundo na ang ating bayan ay mayroong laban. Edukasyon. Ilaw sa landas ng kabataan, nagbubukas ng isip, nagpapalawak ng pananaw. Sa bawat aral, kaalaman ay hinuhubog. Sa edukasyon, kinabukasan ay may pag-asa at dangal. Edukasyon ay susi sa pag-unlad ng bayan, nagbibigay liwanag sa madilim na daan, karunungan at kaalaman, gabay sa tama at makatarungan. Sa edukasyon, hinuhubog ang bukas ng bawat henerasyon. Edukasyon ang pundasyon ng maunlad na lipunan. Dito nabuo ang isip at karakter ng bawat tao, guro at mag-aaral, katuwang sa paghubog ng dunog. Edukasyon, sandigan ang bawat pangarap at mithiin. Sa liwanag ng entablado, kwento'y nabubuhay. Bawat eksena at salita, damdamin ay sumasabaybay. Dula ay himig ng isip, taglay ang aral. Sa pagtatabos ng tabing, patuloy na sa alala. Sa bawat linya at kilos, kwento'y nabubuo. Damdamin ng tao, sa dula'y pinapahayag ng totoo. Sa tabing bumagsak, alaala ay mananatili. Sa pagtatapos, alaala ay hindi malilimutan. Pelikula, liwanag at tunog, damdamin ay bumabalot sa bawat eksena, puso at isip ay humuhugot. Sa pagtatapos ng palabas, kwento'y di naglalaho. Pelikula ay sining, sa alaala ay patuloy na sumisibol. Kwento at karakter, sa mata'y nabubuhay, eksena at dialogo. Damdamin ay sumasabaybay, sa bawat lihim at saya, aral ay napapahayag. Pelikula ay sining, gabay ng isip at damdamin ng lahat. O pamahalaan, gabay ng mamayan, sa unos ng paya, kami iyong tangan. Tiwala, serbisyo, sa'yo'y inaasam. Pag-asa ng bukas, ikaw ang kasagutan. Ilaw ng tablado, kwento'y nabubuo.
tayo'y inaasam. Pag-asa ng bukas, bawat kasagutan. Kalakalan, kulay ng ating bayan. Palitan ng produkto, kabuhayan ay tangan. Bawat may nagbibigay at tumatanda, pag-unlad ng bansa. Sabay-sabay angat, edukasyon, damnang ng kabataan. Pag-asa ng bukas, ilaw ng kinabukasan. Sa awat aralin, pangarap ay lumilipad. Katulad ng saranggola, maabot sa ulan. Binigay, teritoryo namin to. Shoutout kay Bilang. Yo. Lupang sinaglangan, kaharap ang aking lahi. Lupang pinaglaban ng ating mga bayani. Di ba hahabag kahit pa nagkakabahagi hanggang makibakasama nga nagbabaka sakali sa karagat ng malalim na nasasakupan ng mga lamig na hangin ng ilang ng kalaunan. Dating dinadayo ng iba't ibang dayuhan, ngayong pinakaalis ka sa sariling bakuran na ang ilang mga islang di sa kanila. Turuan siyang dalina para magkaisa ng mga dahilan kung bakit nagkasigilot sa pakalabong tanong walang malino na sagot. Sirwala ng pagsisihin at dapat maglaran. Di ba alam makakape sa dami ng mga bulaan? Hindi magpakaapi, Pilipino daw kasi nasintang malaki. Handa ka magbulag-bulagan ng gahaman. Teritoryo namin ko, ba't kayo nandito? Sobrang dami na edukasyon ng sandalan para sa bagulong makabago. Edukasyon kinakapitan para meron kang panglaban. Kahit pagod palagi, tuloy kong maaari. Palag-palag palagi kahit abuti ng tanghali. Barang araw ay sisikat at mamumukod tangi. Para sa mga hirap ng magulang, ako ay makabawi. Pahinga ng konti para pagod ay mabawi. Pero kahit na ganon ay babalik ako palagi. Yung araw magsubukin, hindi kita dagharik, di nakaligtas sa sakit at pamumuro. Kahit na ganon, walang pakis bababakuli. Kahit pa marami ang nanguhusga, walang pakis sa kanila. Di kayanin mag-isa, kaya angat ang simulan. Kahit ako lang mag-isa, babalik akong palitido. Walang pakito sa inyo, kaya mga kaibigan ko, pare salamat sa inyo. Sobrang dami na namin ibinigay. Kaluluwa. Sa bawat pagtatanghal at sa bawat aralan at sa bawat palitan ng produkto, naroon ito bilang gabay at salamin ng ating pagkatao. Ngunit sa entablado'y, sa silid-aralan at sa pamilyan, madalas ay natatabunan ng banyagang tinik ang sariling atin. Pakinggan ang isang tula, pagtanaw at pag-asa para sa ating wika. Wikang dula, edukasyon at kalakalan. Sa entablado, daloy naglalarawan, ngunit banyagang wika ang madalas na ginagamit namin. Tiling ng dayuhan ay nyo'y hindi atin. Sariling kultura, tila naiiwan sa dilim. Edukasyon, aral ay sumisiklap. Ngunit English ay ginagamit sa pagsulat at aklat. Pilipino'y naroon, subalit nasa gilid. Tiwan ng kabataan ay nahahati sa pag-ibig. Kalakalan, wika'y sandata. Puhunan ngunit Ingles ang pamantayan ng negosyo. Pamilya, karaniwang mamamayan, hirap makisabay dahil sa sariling wika'y hindi lubos na pagtagumpay. Wikang salamin, sa lahat ng lipunan, sa bawat larangan, ito ay kaiba't bayan. Kung sa dulay ay edukasyon at sa kalakalan ay pahalagan, wikang Pilipino'y magpapatibay sa ating pagkakailanlan.
ang ating kaluluwa. Sa bawat pagtatanghal at sa bawat aralin, ang kaluluwa. Sa bawat pagtatanghal, sa bawat aralin, at sa bawat palitan. Tatlong haligi ng lipunan. Ilaw ng landasin sa ating buhay, nagbibigay dunong at aral na tunay. Mga gurong gabay, hindi mawawalay. Sa puso at isip may gintong liwanag. Kabataan ngayon hinuhubog magdamag. Pag-asa ng bayan, sagot ang kabataan. Kung may edukasyon, tagumpay ay makakamtan. Sa bansa'y sisilang ang kinabukasang mayaman. Gawain ng pamahala ay maglingkod, ngunit madalas matisod. Kung may katarungan, tiwalay sisibol. Kung may malasakit, bayan ay babangon. Pamumuno'y dapat laging tapat, wagas, hindi sakim, kundi bukas para sa Pilipinas. Kung ang pamahalaan ay may pakikinig, kaunlaran ng bayan ay madaling marinig. Dugo ng ekonomiya at buhay ng bayan, palitan ng yaman sa lahat dumaraan. Produkto at gawa sa pamilihang daloy, hanap buhay ginhawa sa tao'y alay. Kung maayos ang kalakalan at lipunan, bawat isa'y may tungkulin na ginagampanan. Sa pagkakaisa'y aangat ang bayan, sa kinabukasan may pag-asa at liwanagan. Edukasyon, gobyerno at kalakalan, tatlong haligi ng ating lipunan. Kung sabay-sabay silang isusulong, bayan ay aangat at patuloy yayabong. Tingin ko lang mag 2 minutes. It took me like 13 tries. Kasama ko ba yung bloopers? Sa silid-aralan, tinuruan ako mangarap. Gumawa ng daan, kahit alam ko minsan mahirap. Pero gaya ng puso, hindi laging madali. Minsan, kailangan mo bumagsak bago matutong muli. Edukasyon ang nagsabi, walang imposible kung magsusumikap ka. At oo, totoo. Pero sa pag-ibig, minsan kahit buo ka, hindi ka pa rin pipiliin. Kaya natutunan kong hindi lang para sa kanya ang pagsisikap, kundi para sa sarili at sa kinabukasan kong hinahangad. Sa pamilihan, lahat may presyo, lahat may sukli. Pero sa puso, hindi lahat binigay mo ay may kapalit na ganti. May tubo, may lugi, ganyan ang sistema. Minsan, ikaw ang sobra, minsan, ikaw din ang talo sa kwenta. Ngunit, ang tunay na kalakalan, patas at tapat. Parang pusong marunong magbigay at magmahal ng sapat. Hindi lang puro kuha, hindi lang puro alay, kundi ugnayang sabay humahawak at hindi bumibitaw. Sa pamahalaan, batas ang nagsisilbing gabay upang lahat ay pantay, kahit madalas hindi pantay. Minsan parang pag-ibig din. Puro pangako sa umpisa, pero kapag oras na ng pagsubok, biglang naglalaho ang salita. Ngunit kung may leader na tapat at may malasakit, bayan ay lalakas. Puso'y hindi masasaktan ng paulit-ulit. Dahil ang tunay na pamumuno, parang pag-ibig din yan. Hindi nang iiwan, hindi nananakit, at laging may paninindigan. Sa huli, natutuhan kong iisa lang ang aral, na ang puso at bayan mahalaga ang magmahal. Kapag tapat ka, nagiging matatag. Kapag sabay-sabay, walang hadlang na hindi malalampasan. At sana sa susunod na kabanata ng ating kasaysayan, parehong puso at bayan ang matutong magmahal ng walang iwanan. Dahil sa dulo, ang tunay na tagumpay ng tao at ng bayan at ay hindi nasusukat sa talino, sa yaman o sa kapangyarihan, kundi sa kakayahang magmahal ng totoo kahit masaktan. Hello everyone, I'm Jonathan Kiluway Chulares at ang aking gagawin ay isang tula.
pamahalaan, wika ang siyang tunay. Nagbubuklod sa pinulot sa bayan. Batas ay malinaw, utos ay gabay. Tinig ng lahat ay kanyang laluya. Wika ang sandigan sa tamang usapan. Sigaw ng mahirap ay nagkakakulay. Kung walang salita, paano maririnig? Hinaing ng tao, mithiin ng lipi. Sa kalakalan, wika ang puhunan. Pakipag-ugnay sa kapway daan. Sa bawat asundong nilagdaan, salitang tiyak ang salyo ng tiwala. Mula palengke hanggang pamilihan, tinig at wika ang sangkasangkapan. Kung di nagkakaintindihan ang mga ngalakal, ang laran ay tiyak na mawawasak. Sa edukasyon, wika ilaw ng isip. Nagbibigay daan sa tulong at talino. Aral ng guro'y higit na matutunaw. Ang sariling wika ang gamit sa klase. Anong saysay ng aklat at aralin, ang wika'y panyagay sa gabal sa atin. Sa sariling wika, diwa'y mas maliwanag, kaya't itanghal ang ating salita, pamalaan, negosyo at eskwela. Wika ang haligi ng lipunang dakila. Puso ng bayan, selyo ng tagumpay. Sa silid-aralan, nagsisimula ang pag-asa. Sa bawat letra bilang dunog ay lumalasa. Edukasyon ilaw sa madilim na landasin. Sundata na mahirap laban sa pang-aapit pasanin. Hindi lang papel, hindi lang libro, kundi gabay sa bukas hanggang takyat sa pangarap mo. Sa pirasay, guhit ng pangarap at tiwala. Sa bawat aralin, kinabukasan yung tinuhubog na. Edukasyon na hindi kayamanang nawawala. Di man maisanla, di man manakaw ng iba. Ito'y susi sa pintuan ng pagbabago. Boses ng kabataan, sagot sa sigaw ng mundo. Ngunit bakit yung mga batang naiiwan, walang paderno, walang upuan? Habang ang iba'y sagana sa kaalaman, sila'y naghihintay ng kalinga at pagkakataon lamang. Sa bawat sulok ng ating inang bayan, may munting puso na uhaw sa kaalaman. Hinihintay ang pagkakataon sa pag-aral. Upang ang buhay ay magkaroon ng saysay at mangal. Hindi lang sa puro, kundi sa bawat isa. Tugpulin natin ang buti ng bawat bata, pamahalaan, magkulang komunidad. Magkaisa sa layuning itong matupad. Kahit pahalagaan bawat aral, bawat guro. Sila'y bayanin na tatanim ng ito. Kaalaman ay kalayaan, ang karunungan ay lakas. Sa puso ng kabataan, ito ang tanging alas. Sa bawat isip na nabuksan, pamilya ay umakakon. Sa bawat pangarap na natupad, bayan ay bumabangon. Edukasyon ang ugat ng tunay na pag-unlad. At hindi pagbabago sa lahat ay kumakalat. Ito ang pundasyon ng isang matatag na lipunan kung saan ang bawat isa ay may pantay na karapatan. Walang may iwan, walang napag-iwanan, lahat ay may pag-asa, sa bawat Pilipino may kinabukasan. O edukasyon, ikaw ang tanglaw ng bayan. Pag-asa ng buhay, sundin ng kinabukasan. Sa iyo, nagsisimula ang lipunan makatao dahil sa aral mo, mundong bagay mabubuo. Komunikasyon, ang tulay ng isipan na bubuklod sa puso ng bawat nilalang, sa wika't salita, damdamin na darama, naging pintuan ng tunay na diwa. Kung walang tinig, mundo'y tahimik, puso't isipan naliligaw sa dilim. Ngunit sa salita, sa gawa, tugur, nang karoon ng kulay ang bawat ambon, sa bawat usapan, tiwalay na bubuo. Pagkakaunawaan sa gitna lumalayo, kahit may agwas sa lahi o kultura, komunikasyon, ang tulay ng pagkakaiba. Ito'y hindi lamang sa bibig nagmumula, kundi sa kilos, sa titig, sa gawa, sinyas ng kamay, ngiti sa labi, lahat ay wika ng damdamin natin. Kaya't pahalagahan ang buot salita, piliin ang wasto, huwag masakit sa iba, sapagkat sa tamang pagtalastasan, isipan, kapayapaan, sa pag-ibig ay nilalang, sa wika't salita, damdamin na darama, nagiging pintuan ng tunay na diwa. Kung walang tinig, mundo'y tahimik, puso't isipan, naliligaw sa dilim.
Ngunit sa salita, sa gawa at tugon, nagkaroon ng kulay ang bawat ambon. Sa bawat usapan, tiwalay na bubuo. Pagkakaunawaan sa higit nakalumalayo kahit may agwat sa lahi o kultura. Komunikasyon ang tulay ng pagkakaiba. Ito hindi lamang sa bibig nagmumula, kundi sa ikilos, titig, sa gawa, sinyas ng kamay, ngiti sa labi, lahat ng wika ay nandamdamin natin. Kaya't pahalagahan ang bawat salitan, piliin ang wasto, huwag pasakit sa iba, sapagkat sa kamay pagkikipagtalastasan, kapayapaan, pag-ibig ay maisumpaan. Samantala, ang pamahalaan ang namumuno at gumagabay sa mamayan upang magkaroon ng kaayusan at kaunlaran. Pelikula naman na ipapakita ang mga aral ng kasaysayan at buhay tulad ng General Luna. Ipinakita rito ang katapangan at pagmamahal sa bayan. Ay mahalagang pundasyon ng isang tao at ng lipunan. Sa pamamagitan nito, natututo tayo ng kaalaman, kasaysayan at wastong asal na nagagamit sa araw-araw sa buhay. Mahalaga rin ito para makahanap ng magandang trabaho at makatulong sa pamilya at bayan. Ay nag-arawan ng buhay sa pamamagitan ng pag-arte. Halimbawa, isang mag-aaral ang nagsasabing kami ang pag-asa ng bayan. Kalakalan ay ang tawag sa palitan ng produkto at serbisyo sa pagitan ng tao, lugar o bansa. Mahalaga ito dahil dito nagmumula ang kabuhayan, trabaho at ugnayan ng mga mamayan. Ang tula ay nagpapahayag ng damdamin at ideya sa masining na paraan. Halimbawa, ang bayan kong mahal, aking iingatan. Pag-ibig ng inang bayan, di malilimutan. Ang edukasyon ay susi sa ating kinabukasan. Ito ang nagbibigay sa atin ng kaalaman, kasanayan at pag-unawa sa mundo. Sa pamamagitan ng edukasyon, natututo tayo kung paano kumilos at magpasya ng may buong puso. Sa ating bansa, mahalaga ang papel ng edukasyon sa pag-unlad ng bawat mamamayan. Ito ang sandata natin upang labanan ang kahirapan, korupsyon at kawalan ng pag-asa. Bilang mag-aaral, guro at magulang, kailangan nating suportahan ang isa't isa upang makamit natin ang dekalidad ng edukasyon. Kailangan din nating gamitin ang teknolohiya upang mapabuti ang pagtuturo at pagkatuto. Sa huli, ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral ng mga libro o pagkuha ng pataas na grado. Ito ay tungkol sa paghubog ng mga sarili bilang mga responsableng mamamayan na may malasakit sa kapwa at sa bayan. Kaya't sama-sama nating pagbutihin ang mga sistema ng edukasyon upang makamit natin ang isang kinabukasan na puno ng pag-asa at oportunidad para sa lahat. Sa pamamagitan ng edukasyon, tatamo natin ang tunay na kalayaan. Kalayaan mula sa kamangmangan, kalayaan mula sa pag-iisip, at kalayaan sa pagkilos. Ito ang regalo ng edukasyon sa atin na dapat nating ipagpatuloy at pagyaman